Magandang hapon mga kabay. So ito yung pangalawa ko na approve repair nitong araw na to mga kabay. Ayan. Job number 39553. Ang model nito mga kabay, D25901. Ayan. 10 kilos pa rin ito na jackhammer mga kabay. Ang kaibahan lang to nung nauna ko na inayos ay ito merong variable speed. Ayan. Yung kanina wala yon, diretso yon. So ang papalitan natin mga kabay, armature field coil. Ayan, buo na po yung field coil niya. May kasama na pong housing. So hindi na kayo mahirapan magsalpak nito mga kabay. Paglagay nyo, ando na kaagad. Totornilyohan nyo na lang. So itong dalawang wire na to mga kabayan, para hindi kayo malito. Ayan, itong mayroong terminal mga kabay, yun yung papunta doon sa brush holder. Ayan. Ito naman dalawang wire na merong socket. Ayan, meron siyang paganyan tsaka patayo. Ayan, hindi siya magkabaliktad pag kinabit nyo. Ayan, dahil magkaiba po yung kanyang terminal. Ayan, hindi kita. Ayan, yan. Yan, isang patayo tsaka isang pahiga. So hindi siya pwedeng magkabaliktad. So madali lang. Ito yung supply ng kuryente mga kabay. Dito niya ilalagay yung nanggagaling sa switch. Dito niya ilalagay yun. Yan. Kaya hindi ka na malito pag ito yung isasalpak nyo. Basta lagi nyo lang tandaan, itong dalawang wire na to na merong terminal, ito yung ilalagay nyo sa brush holder. Ayan. So papakita ko yan mamaya mga kabay. Tapos field coil, papalitin tayo ng sleeve. Yung sleeve nito, ito mga kabay, dito yung nakalagay. Nakaganyan yan dito. Dito. Yan. Tapos yung o-ring tatlo. Itong dalawang o-ring, ito yung sa piston, ito naman yung sa striker. Ito naman, yun yung nakalagay dito sa spindle. Ayan. Tapos, magpapalit din tayo ng armature. Ayan. So tara mga kabay, samahan nyo ako, kakabit natin. So ayan mga kabay, tatanggal na po natin ito. Unahin mo natin dito sa handle. Ayan. Tapos itong nasa sa switch, ayan, para mahiwalay natin. Ayan. Ito yung supply ng kuryente mga kabay. Ayan. Dito yung cord, so hiwalay lang natin. Kailangan natin ng basahan para sa pin. Ayan. Meron pa pala isang screw mga kabay. Hindi natanggal. So ayan, natanggal na natin. So ayun. So ito mga kabay, mali ito. Pwede rin naman putulin na lang. So titingnan natin mga kabay kung ano magagawa. Ayan, kalasin muna natin yung brush holder. Ayun. So, ayan, kakalasin natin yung sa kanyang electronic. Sa kanyang electronic. Ayan. Merong lock lang yan mga kabay. Susundutin nyo lang. Pag tumunog, yun na. Yun na yun. So, yun yung electronic ng mga kabay. So ngayon, dito sa brush holder, merong mali. Sa field coil na ito. Ayan, titingnan natin kung po pwede siya. So kalasin muna natin yung nanggagaling sa field coil. Ayan. So yung field coil niya dapat mga kabay ay bilog. Ayan, bilog yung terminal. So ang binigay sa atin iba. Ito kasi mga kabay pang D25899 ito. Ayan. Pares lang kasi sila ng armature ng 899. So baka akala ni madam parehas lang. So ibabalik ko ito. Hanap tayo ng field coil na bilog yung terminal. So yan mga kabay, yun yung pinagkaiba ng field coil ng D25901. Ito yung D25901 na field coil. Ang kaibahan lang nila dito sa terminal. Ito pa flat, ito naman pa bilog. Ayan. Gawa po niyan dito sa electronic na mayroong dadaanan siya kaya bilog. So magpapalit tayo mga kabay, kailangan ganitong field coil ang
ikakabit natin. So hahanap tayo mga kabay. Pero kung sakaling wala mga kabay, pwede naman putulin to. Lipat mo dito. Ayan. Ito ang gagamitin natin. Lipat natin dito. So pwede yun. Pero kung meron naman, hindi tayo magpapapagod. So hanap muna ako mga kabay. So ayan mga kabay, habang inaantay natin yung field coil na ipapalit, so tatanggalin muna natin yung armature. So pag tanggal nitong armature mga kabay, ayan, papaluin nyo lang po yung dulo ng shafting. Huwag nyo tamaan yung gear at baka magka-problema. So yung shafting lang talaga mga kabay. Yun. So ito yung armature na papalitan natin. Ayan, sira po yung kanyang commutator. Ayan. So sa pagkabit naman yan mga kabay, ganun pa rin. Walang pinagkaiba niyan mga kabay. Ayan, lalagay nyo lang dyan. Tusok nyo. Tapos paluin nyo ng rubber mallet. Ito po. Ayan. Pero syempre alalay lang mga kabay. Huwag masyadong ano. Yan. So yan, para mamaya may kakabit natin yung kanyang field coil na lang. Ayan. So ayusin natin ito mga kabay dahil isasara na natin tong likuran niya. Ayan. Mapapansin nyo mga kabay, ayan, malinis po yung kanyang gear. Kasi nga po, wala pa po siyang problema dyan. So ayan, babalik natin itong kanyang seal. Ayan, lagay natin yung seal nya, tapos itong gear case cover, ayan, tapos screw natin 5 screw ito mga kabay. Ayan, tapos higpitan natin. Ay, ayaw pa makalas. So ayan, ayos na yan mga kabay. Ayan, so antay-antayin lang natin yung field coil mga kabay. So ayan mga kabay, habang inaantay natin yung field coil, binuksan ko na rin ito mga kabay para hindi tayo mag-antay. Ayan. So, ito yung spring mga kabay para hindi kayo malito dyan. Huwag nyo na lang baklasin. Ayan. Pagsamahin nyo na lang. Ayan, ganyan yung tsura. Para hindi kayo malito. Ayan. Pero sa mga kabisado na, okay lang kahit baklasin nyo yan. Kasi alam nyo naman kung saan ikakabit. Ayan. Sa mga hindi pa alam, huwag nyo na lang baklasin yan. So, ito, kailangan natin baklasin dahil maikabit tayong sleeve dito tsaka yung o-ring. Ayan. Yun. Ayan. Tapos yung striker kailangan yung palabasin. Ito yung striker niya dahil kakabitan din po natin yan ng o-ring. So ganito lang magkabit ng o-ring sa striker. Sungkitin nyo lang ng manipis na malapad. Ayan. Tapos kabit nyo yung bagong o-ring. Ayan. Sa ano naman mga kabay, dito sa kanyang piston, ayan, ikutin nyo lang yung armature. Lalabas na yan. Tapos susungkitin nyo yung lumang o-ring. Ayan. Kabit nyo yung bago. Ayan. So ayan, okay na yun mga kabay. Uy, nakalas. Nakalas sa kanyang crankshaft. Yun. So okay na rin yan. So yung kakabit na lang natin yung sleeve. Ito. So tabi muna natin yan. Tanggalin lang natin yung sa sleeve nya. So pagkabit ng sleeve mga kabay, ganito lang po. Ayan. So sungkitin nyo po ito ng flat screw. Ayan. Tapos dating gawi pa rin mga kabay, meron yang ring.
Pag di kaya sa ganito mga kabay, minsan kasi saradong-sarado, ang ginagamit ko dyan yung flat na maliliit o kaya matulis. Ayan, yung ganito. Para makalas nyo po yung lock, yung ring niya. Pero, syempre, kunting ingat. Nakailang beses na akong natusok nito mga kabay. So, dumulas yung yung matulis. So, dito po tumama. Malalim pala yung dito natin. Ito, pag tusok ko ng ganun dumulas, dito pumunta. Kaya doble ingat pag ganun ang gagawin. So ayan, umangat na yung ring. So pwede na natin siyang tanggalin. Ayan. Ayan. Tapos ganun din ulit. Pag di nyo pa kabisado, ganun lang pagtanggal. Isa-isa. So yan mga kabay. Ayan, isa-isayin nyo lang. Tapos yung lock. Ayan, dalawa. Tapos spring. Tapos ikot mo lang to. Ayan. Uga-ugain mo lang. Ayan. Naiwan na yung bakal. Dahil iyon po yung durog. Ayan. So ganun din po ang pagkabit nito mga kabay. Ayan. Yung may ngipin po sa baba. Ayan. Ayan, ganun ang forma niyan. Tapos, ayan, may butas po siya dito. Ayan, may butas din po yan dito. Ayan. So, dyan po yun, papasok yung kanyang spring. Saan na ba yung spring? Nawala. Wala yung spring. Saan ka na? Yung spring. So ayan, ito yung spring, natakpan lang pala, ayun. So dito po yan nakakabit, ayan, sa ibabaw. Yan. Ganun po ang forma niyan. Tapos ang sunod niyan ay ikabit mo ito. Yan. Alang, may pumasok. Yan. So pwede mo na ilagay yan. Tapos ikot mo rin siya mga kabay. Papasok yan, ayan, pumasok na. So, pwede na natin ilagay yung spring na maliit. Ito yung sa lock ng bala mga kabay. Washer niya na plastic. Tapos yung lock niya na dalawa. Ayan. Tapos, balik natin yung bakal na maliit. Huwag niyong baliktarin mga kabay ha. Kailangan nakaganyan siya. Hindi siya pwede pa ganyan. Nakaganyan. Ayan. Sunod. Ito. Yung spring. Ito naman yung maglalak dito sa kanyang bala. Ayan. So, balik natin yung ring kanina, yung sinikwat natin. So, ito medyo may katigasan ito mga kabay. Pag medyo hindi pa siya gaano nabubuksan lagi. Ayan, matigas siya. So, kailangan tiyaga. So ayan mga kabay, medyo may katigasan, kailangan natin paluin. Pumasok na. Tapos gamit kayo ng flat screw para itulak siya pababa. Ganun din mga kabay, ingat. Tigas. Lumalaban yung spring. Pero syempre, hindi pa rin siya uubra mga kabay sa atin dahil tayo nagkakabit eh. Yan. Okay na mga kabay. So, lalagay na natin ito. Yan. Ang hindi na lang natin nakabit mga kabay, ito. Yung isang o-ring. So, dito po yan nakakabit. Yung lagi kong tinataktak. Ayan. Yun yung bit piece nya. So, tataktak natin ngayon. Dito natin sa baba mga kabay dahil medyo maingay. Grabe katigas. Lumalaban. Mahirap kalasin mga kabay.
So yan mga kabay, nakalas din natin. Pero kailangan ko pa siyang initin ng heat gun. Ginamitan ko pa ng heat gun para initin. Ayan, nakalas. So ayan, ito po yun siya mga kabay. Yan, yun po yung papalitan natin na o-ring. Ayan. So kaya po siya ganun katigas mga kabay. Ayan po kung mapapansin nyo. Ito kasi yung parang natuyuan, yung dulo. Ayan. Pero okay pa naman yung loob niya. Ayan. So wala pa siyang problema. So kakabit natin tong bagong o-ring. Ayan. Tapos lalagyan natin siya ng grasa mga kabay. Ayan. Para paglagay natin mamaya hindi siya ganun katigas. Ayan. Tapos lagyan na rin natin dito. Ayan. So ito na lang inuna kong kabit mga kabay dahil yung field coil walang stock. Pero ang gagawin ko mamaya baka pagpalitin ko na lang yung terminal para magkaigi sila mga kabay. So lalagyan lang natin ito ng grasa, yung kanyang striker. Ayan. Lagyan lang natin sa loob. Konti lang mga kabay para lang mag-ano siya, lumambot. Yan. Bago natin ipasok mga kabay dito sa kanyang spindle. Ayan, ganyan po ang pagpasok niyan. Yan. So yan, okay na. Kumukontra na siya. So ibabalik natin yan mga kabay kung paano natin kinalas kanina. Ayan, uunahin natin yung gitna. Ito muna ang unahin natin. So lagyan din natin to ng grasa. Ayan. So ayan mga kabay, nalagyan natin ng grasa. So ikakabit na po natin tong spring. Ayan. Hindi ko na siya kinalas para isang diretso na siyang kabitan. Ayan. Tapos ito, lalagay natin. Ikot-ikot nyo lang mga kabay hanggang sa tumapat siya sa butas. Yan. Tapos higpitan natin yung kanyang screw. Ayan, sana ba yun? Ayun. Higpitan natin. Wala pa. So ayan mga kabay, nailagay na natin, naikpitan na. So ito na ang lalagyan natin ng langis bago natin ilagay yung spindle. Ayan. So lagyan muna natin ng langis. Ayan. So konting-konti lang mga kabay, yung tamang-tama lang. Tapos yung muntik na makalimutan, yung rubber damper. Ayan, dito po yan sa ibabaw. Ayan, paganyan po ang kabit niyan. Tapos ito, kabit na natin. So inuna ko na lang ito mga kabay dahil yung field coil mukhang walang stock. So titingnan ko na lang mga kabay kung pwedeng pagpalitin na lang yung terminal para maikabit natin. Dahil kung mag-aantay pa tayo nung katulad talaga ng terminal, baka abutin pa tayo ng abutin tayo ng siyam-siyam. So yan mga kabay, higpitan ko lang tong screw. So yan mga kabay, natapos ko na yung sa sleeve o ring. So wala na tayong problema doon, okay na. Yung armature nasalpak na. Ang problema na lang natin ito. Yan. So tinanong ko doon mga kabay sa mga taga DeWalt, pwede naman daw pagpalitin yung terminal. Ito. Kasi pares lang naman sila ng armature. Ayan, ang kaibahan lang naman nila ay yung meron siyang variable. So wala daw problema doon.
So sabi niya, putulin ko na lang to. Ito, yun na ang ikakabit ko dito. Ayan. So hihinangin ko lang mga kabay, madali lang naman to. Putulin nyo lang, lipat mo tong terminal dito. Ayan, dahil dito lang naman sila nagkaiba sa terminal ng itong plastic. Bilog ang kailangan natin, so ito flat, hindi siya obra. So ililipat lang natin to dito mga kabay. So papakita ko sa mga kabay, hihinang ko muna siya. So ayan na mga kabay, nilipat ko na po yung kanyang terminal. Ayan, syempre saan na ba yung terminal? Ayan, so ito po yung terminal niya. Ginawa ko na siyang bilog. So pwede natin itong isalpak dito. So susubukan natin mga kabay. Ayan, sasalpak na natin. Sana ay walang maging problema. So dinoble naman natin mga kabay. Ayan, so lagay natin itong brush holder nya. Ayan. So syempre mga kabay, ingatan nyo lang na hindi maipit yung kanyang wire. Ayan, so ikot muna natin to mga kabay dito. Ayan, dahil dito po siya banda, dito siya banda mga kabay. Ayan, so dito yun siya nakalagay. Ayan, syempre yung kanyang, ayan, so ganun po yung forma niya mga kabay. So iano na lang natin, i-screw muna natin. So yan mga kabay, nailagay ko na po, na-screwan ko na. So ilalagay na natin tong screw, terminal. Ito yung nanggagaling sa field coil mga kabay. Yan, lalagay natin dito sa kanyang brush holder. Ayan. Tapos sa kabila, ganun din po. Ayan. Tapos, syempre yung kanyang electronic. Ayan. Dito po yan, nakalagay. So bago yan mga kabay, lalagay muna natin tong kanyang terminal. Ayan. So sinusuksok lang yan. Ito po yung partner niyan, yung nanggagaling sa switch. Ayan, tutusok mo rin lang yan mga kabay. Hindi naman siya pwedeng magkabaliktad. Ayan. So yan po yung forma niya. So pwede na natin siyang i-screw dyan. Ayan, para mahigpitan nating maigi yung kanyang brush holder. Ayan. Ayan. So yan po yung forma niya. Ayan. Tapos ayos lang natin yung wiring para hindi sila magkadikit. Ayan. Ganon din po dito sa kabila. Ayan. Tapos yung sa switch, syempre kabit na natin yung pan. Tapos screw para matapos na po tayo at mahaba na. Ayan. So ikabit na natin yung pan, yung switch na lang mga kabay. Ayan. Hindi ko pa po naikabit ito, tinanggal ko to kanina. So kalasin muna natin. Ayan. So luluwagan lang natin. So ayan mga kabay, naluwagan ko na. So pwede natin ilagay yung wire na manggagaling sa supply ng kuryente. Yan. So ganun din po sa kabila mga kabay. Yan, susuksok mo lang yan. Tapos higpitan mo. Yan. So yan, sasalpak mo lang yan. Yan. So pwede na natin tong i-testing mamaya mga kabay. So yan mga kabay, kakabit na natin yung handle. Ayan. Ayun. So hihigpitan lang natin mga kabay. Lagyan natin ng screw. So ayan mga kabay, naikabit na natin yung handle. So bago natin isara ng tuluyan mga kabay, testing muna natin na nakaganyan para makita natin kung may siklab o wala. So okay siya mga kabay, wala siyang siklab. So isasara na po natin ito. Ayan, lagyan lang natin yung screw. So ayan mga kabay, na ilagay ko na yung takip. So syempre, testing natin. Ayan, nakasaksak po yan. On natin.
ayan mga kabay, okay yung pinalit natin. So ulitin ko lang, ang pinalitan natin, field coil, armature, o-ring, yung tatlong o-ring, tsaka isang sleeve. Ayan. So yan lang mga kabay, maraming salamat sa panonood at pa-like and share na rin po. At syempre po, baka naman pwede makahingi sa inyo ng isang subscribe dito po sa aking YouTube account na Inom Tabay. So maraming salamat. Sa mga gusto magpa-repair mga kabay, punta lang kayo dito sa Powerman Hardware, 530 T. Alonso, Santa Cruz, Manila. Hanapin nyo lang po yung DeWalt na signboard na pagitnaan kami ng Ungpin tsaka Ispileta. So yan lang mga kabay, bye-bye.